At ngayon, mga gilo naming tagapakinig, narito ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Nang Hingaluan, Worship sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Hindi po Rudolph ang pangalan ko, Sir Vice President. Ako po si General Eduardo Fernandez Somera. Kamukhang kamukha siya ni Rodolph na asawa ni Veronica. Umpisa na natin ang tatalakayin natin. Ito'y tungkol sa nawawalang worship na kinalulunanan nila Konsyal Asyong at Konsyal Adong at mga kasama nila. Ayon sa United Nations, sila na raw ang magpupursiging maghahanap. Kaya nakakahiya naman kung hindi tayo kikilos. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil ang gusto ko tayo ang makahanap sa kanila. Bakit pa natin sila i-rescue, Sir President? Mga pasaway na opisyal ang mga yon, mga walang kwenta. Basta yan ang gusto ko. Ang tayo ang makapag-rescue sa kanila, hindi ang United Nations. Pero papaano, President? Papaano? Huwag kayong mag-alala, Sir President. Ako ang bahala. Punyang, ikaw? Kuya Agatog, ipagkilala mo naman ako sa kanila na kapatid mo ako. Punyang, bakit ka nagpunta rito? May mahalaga kaming pinag-uusapan. Tumahimik ka. Kuya, alam kong problema ng ating bansa. Pero nandito ako para tumulong. Pero anong maitutulong mo? Wala. Lalo mo lang dinadagdagan ng problema. Vice President, hayaan mo na lang ang kapatid mo. Baka naman may maitutulong siya kung paano natin marirescue sina Konsyal Asyong at mga kasama niya doon sa West Philippine Sea. Ay, po. Talagang meron po, Sir President. Punyang, tumigil ka na. Nakakahiya sa kanila. Vice President, bigyan natin ng pagkakataong magpaliwanag ang kapatid mo. Punyang, go ahead. Ipaliwanag mo sa amin kung paano natin marirescue sina Konsyal Asyong. Bueno. Ganito ang gagawin natin. Makinig kayong mabuti. Sige. Bilisan ninyo ang pagtatrabaho. Kailangang matapos natin ang project natin sa loob ng linggong ito. Dali! Maraming merenda dyan. Sige, dali niyo. Magpabatay-batay dyan. Aling Biba? Nandito rin pala kayo sa tabing dagat. May ginagawang napakalaking barko dito. At si ate po niya ang nagmamando sa mga tao. Aling Bibang, napapansin niyo ko ba ako? Nandito na ho ako sa harapan ninyo. Ikaw pala. Oo. Mag-aabang sana ako ng mga darating na mangingisda at bibili ako ng nahuli nila. Pero ito ang nakita ko. Gumagawa sila ng napakalaking barko. Opo, Aling Bibang. Katunayan kami ni Tay Dandoy ko ang tagapagluto ng pagkain nila. Ganun ba? At saka si ate po niyang pala ang nagmamando sa mga tao. Opo, Aling Bibang. Ayon kay Mayor Caryong at Vice President Agaton, pinaniwalaan daw siya ni President Gustalbo nang sinabi niyang kaya niyang i-rescue sila Konsyal Asyong at Konsyal Adong. Sa palagay mo, marerescue pa kaya sila? Pati ang mga kasama nila? Palagay mo, hindi kaya nahuli na sila ng mga inchik doon at pinagpapatay na? Hindi lang natin alam, Aling Bibang.
Pero magbabakasakali lang sila. Ang mahalaga raw ay hindi mapapahiya ang bansa natin na ang makapagre-rescue sa kanila ay ang Japan, Amerika, Taiwan at Vietnam. Mga kapanalig natin sa United Nations. Bayaw, halos hindi ako makapaniwala sa nangyari. Ako rin bayaw. Hindi ko sukot akalain na kaya pala ni Punyang bumuo ng isang napakalaking barko. Ayan o, kitang-kita natin na malapit nang matapos. At pulido ang pagkakagawa, hindi ba? Oo, bayaw. Nakapagtataka. Saan kaya kumuha ng talino ang asawa ko? Ha? Saan, bayaw? Palagay ko namana niya ang talino ng aming tatay. Sayang dahil sa kalandian hindi na siya nakapagpatuloy ng pag-aaral. Kadayan! Sumabay na kayong lasar ko! Dahil inaatake na tayo ng China! Bilisan ninyo! Bayaw, halika na sa arka na ginawa ni Punyang. Inaatake na raw tayo ng China. Pare Asyong, delikado na tayo. Kumakain pala ng tao ang mga sukoy na yan. Kakaunti na ang natira sa mga kasama natin. Kahapon kinatay na nila si Intoy. At siyang panananghalian daw nila mamaya. At pipili na naman sila ng kakatayin para sa hapunan nila. Delikado na talaga tayo dito. Oo. Mauubos tayong lahat. Dahil kumakain pala sila ng tao. Nako, pare, katapusan na natin. Wala na tayong pag-asa. Baka bukas makalawa isa sa ating dalawa ang kakatayin nila. Pare, napansin ko, may paligpik ka na sa likod, tignan mo. Oo, pare. May paligpik ka na. Oo, totoo. Totoo ang sinabi ng Sirina na kamukha ni Melinda. Lahat tayo dito ay magiging syukoy pala. Ako rin pare. May paligpik na rin ako sa likod. Kung sakaling makakaligtas tayo rito, baka hindi rin tayo makikilala ng mga tao. Dahil syukoy na tayo. At sasaktan at makapatayin pa tayo. Ano ba itong napasok natin, pare? Nagkamalas-malas tayo, ha? Kumusta na kayo mga pogi? Pare, adong tignan mo si Bunjing. Ayan siya. Bakit nandito ang abnoy na ito? Bunjing, nandito ka pala. Kaibigan mo ba ang mga Serena at Shokoy? Sabihin mo na pakawalan na kami. Hoy! Hindi Bunjing ang pangalan ko. Ako si Prinsipe Matar. Anak ako ni Rina Bruhilda, ang Rina ng karagatan ng West Philippine Sea. Oo nga. Isa ka palang syukoy. Pakawalan mo kami. Hindi pwede. Dahil napakarami na ng kasalanan ninyo sa mga tao namin. Sinira nyo ang mga inaalagaan naming kuras. Kaya, sabi ng ina kong Rena Bruhilda, kayong dalawa ang susunod naming kakatayin mamayang hapon. Ano? Hindi!
nandito pala tayo sa gitna ng Bayaw. Philippines eh. Nandito na tayo sa gitna ng West Philippine Sea. At kitang-kita natin ang mga abandonadong barko ng mga China. Ay, oo, bayaw. Pero hanggang ngayon nahihiya pa ako kay Punyag eh. Ako rin bayaw. Nilait-lait ko siya dahil ang akala ko wala siyang kakwenta-kwentang tao. Yung pala, siyang magiging bayani ng ating inang bayan. Oo nga, bayaw eh. May helicopter na umiikot sa atin! Helicopter yan ng China! Oo, helicopter ng China. Bayaw, may helicopter ng China na umiikot sa atin. Bayaw, tignan mo. Helicopter ng China yan eh. Oo nga, parang pinapalis tayo. O kayo, Pilipino! Kayo, alis na rito! Ay, nasasakop pa namin ito! Pinapalis na tayo dito ng China! Pinapalis tayo! Kayo ang panis dito sa teritoryo namin! Lugar namin dito! Kung hindi titigalan, may kalalagyan kayo! Bayaw, umalis na yung helicopter ng China. Natakot sila sa sinabi ni Punya. Oo nga, bayaw. Talagang halos hindi ako makapaniwala sa nangyari. Paanong nagawa ni Punyag yun? Paano? Kalagan nyo kami rito. Huwag nyo kaming saktan. Maawa kayo sa amin. Huwag nyo kaming ulamin. May sakit kami, nakakahawa. Tumahimik na kayo dahil kayo ang uulamin namin mamayang gabi. Pero iluluto na namin kayo. Ngayon, para malambo kayong pagsalusaluan namin mamaya kasi matatanda na kayo. Ano? Pariadong, wala na tayong pag-asang makaligtas pa rito. Kuya Prinsipe si Matar, bago sila katayin, hiwain niyo muna ang balls at hotdog nila. Dahil iiihaw ko mamaya at isasawsaw ko sa tuyong may kalamansi. Oo. Nako, huwag Alam niyong ko, gawin yan. paborito Masakit mo yan. pala. Nako. O sige, Huwag. utosan ko yung matador na syukoy para hiwain niya mga bulls ng at hadod nila kapatid kong prinsesa. Huwag. Huwag niyong gawin yan. Masakit yan. Huwag. Matador ng karya ng West Philippines Ali kayo rito. Nako. Oh. Nandito na ako, mahal na prinsipe si Matar. Oh. Anong ipapagawa mo sa amin? Ganito, ang gusto ng kapatid kong prinsesa, bago mo katayin ng dalawang ito, hiwain mo muna yung mga bulsa hadod nila dahil iihaw ng kapatid ko yan. At isasawsaw niya sa tuyo kalamansi kasi paborito niya yan eh. Masusunod, mahal na prinsipe si Matar. Huwag. Huwag. Huwag Huwag gawin ninyong sa amin. gagawin yan. Huwag. Huwag. Pinatatama na tayo ng misa ng China and Russia! Huwag kayong basakot. Hindi nila kayang sirain ang nang hingaluan worship. Ihanda ang mga kanyon. Ihanda ang mga bomba. Move! Yes, madam! Mga kasama, sundin natin ang utos ni Madam Punyang! Misa dito! Punyang, delikado tayo. Napalubog na ng China at Russia ang mga warship ng Amerika at Japan. Yung ibang kaalyado natin, umalis na sila dahil natakot sila na tulungan tayo. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi nila kayang wasakin ang worship natin.
Pero ang lakas ng sandata ng China at Russia, Alam ko. Pero sa tibay ng ating warship na ito, hindi uubra ang mga sandata nila. Ah, sandali lang kuya. Man! Sige! Pakawalan na ang mga missiles at bomba natin. Ngayon na! Opo! Dito, oh! Ayan, oh! Ayun kuya. Nakita mo ba ang nangyari? Nawasak ang lahat ng barko ng kalaban natin. Hindi nyo kami kaya! Gaganti kami sa inyo! Gaganti kami! Alay, ayan. Nagwagi tayo. Natalo natin ang lahat ng kalaban. Atin na ang West Philippines eh. Mabuhay ang Philippines! Mabuhay! Mabuhay tayo lahat! Mabuhay ang ating bagong bayan eh. Walang iba kundi si Punyang na asawa ni Mayor Karyang. Mabuhay! Mabuhay! Alay, sige. Kailangan nating magbunye. Vice President Agataon, ikaw na ang bahala sa mga orkestra at banda na tutugtog sa gagawing pagbubunye. Oo, Sir President Gustalbo. Ayan, nandito na ako sa gitna ng West Philippines. Kasalukuyang nagkakasiyahan sila aling Punyang. Ang naparangalan. Siya ang tinuring na buhay na bayani. Dapat ako ang paparangalan nila. Hindi napunta sa iba. Hindi ako makapapayag sa nangyari. Sisirain ko ang naghingaluang worship nila. Para wala nang maipagyabang. Ang aling Punyang na yan. Huli ka! Syukoy na kamukha ni Mang Landay. Bibitawan mo ako. Bibitawan mo ako. May nahuli na naman akong uulamin namin bukas. Wag! Bitawan mo ako. Wag! Pare, tinanggalan tayo ng boss at hotdog. Mamamatay na tayo. Aray. Ihandanan natin ang ating sarili. Harapin na natin ang ating kamatayan. Kuya Prinsipe si Matar, ang sagwa ng lasa ng boss ng isa. Ayaw ko. Mapait na hindi maintindihan. Kaya, pakawalan mo na siya. Sino pa kakawalan ko sa kanila, kapatid kong prinsesa? Yung mabagal magsalita. Dahil napakapait ng lasa. Pare, pagkakawalan nila ako, makakawala na ako pagkakawalan nila. Maliligtas ako. Diyan ka na, pare. Pare dong, huwag mo akong iwan dito, pare. Mahal na prinsesa! Nakahuli na naman ako ng tao! Bitawan niyo ako. Pangit na Syukoy. Bitawan mo ako. Pangit na Syukoy. Wow! Masarap siguro ang boss niyan. Hihiwain natin kaagad para maihaw ko na. Wag! Wag, mawag ka sa akin. Wag! Ako ang imito ng warship. Ililigtas ko kayo sa kamay ng China. Tumahimik ka. Ang daldal mo. Ako na ang hihiwa ng boss niya, ah? Wag! 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 Wag!
Benito, bakit ka sumisigaw? Tumahimik ka? Hindi ako makatulog. Salamat. Salamat, Breng. Panaginip lang pala. Akala ko, totoo na! Mga mahal naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang ng Hingaluan Worship sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!